Noong mga nakaraang taon, puno ng pag-asa ang Estados Unidos at Israel na maaaring makamit ang kapayapaan sa gitnang silangan sa pamamagitan ng tinatawag na Abraham Accords. Layunin ng kasunduang ito na normalisahin ang relasyon ng Israel sa mga kalapit nitong bansang Arabo. Pinakamahalaga sa mga ito ang Saudi Arabia. Bagamat matagal nang tensyonado ang ugnayan ng Israel sa mga bansang Arabo dahil sa isyu ng Palestine, nagkaroon ng bagong sigla ang mga pag-uusap bunsod ng pagkakapareho ng interes, ang pagtutol sa lumalakas na impluensya ng Iran sa rehiyon. Sa ilalim ng kasunduang ito, tila nagsisimula na ang isang bagong panahon ng diplomatikong pakikipagtulungan, isang anti-Iran axis na suportado ng Amerika. Gayunman, ang mga pangyayaring sumiklab mula noong 2023, lalo na ang digmaan sa Gaza, ay nagpabago sa ihip ng hangin. Ang Saudi Arabia, na minsang bukas sa normalisasyon ng relasyon sa Israel, ay ngayon ay lumalapit na sa Iran at iba pang bansang hindi kaalyado ng Israel. Sa gitna ng mga pagbabagong ito, unti-unting nabubuo ang isang panibagong alyansa, isang anti-Israel axis, na tila mas lumalawak pa sa mga araw na lumilipas. Ang Abraham Accords ay inilunsad noong huling bahagi ng unang termino ni Pangulong Donald Trump bilang bahagi ng kanyang polisiya sa gitnang silangan. Layunin nitong itaguyod ang kapayapaan sa rehiyon sa pamamagitan ng normalisasyon ng relasyon sa pagitan ng Israel at ilang bansang Arabo. Noong 2020, nilagdaan ng Israel ang mga kasunduan sa United Arab Emirates at Bahrain, isang makasaysayang hakbang na sinundan ng mga tahimik na negosasyon sa pagitan ng Israel at Saudi Arabia. Bagamat hindi direktang inamin, malinaw na bahagi ng layunin ng mga kasunduang ito ang pagbubuo ng isang anti-Iran coalition o alyansa laban sa Iran. Sa kabila ng pagiging simbolo ng pagkakaisa ng mga bansang Arabo para sa adikaing Palestino, unti-unting lumamlam ang dating matatag na suporta ng ilang Arabong lider sa ideya ng isang malayang estadong Palestino. Ito'y dahil sa paglapit ng grupong Hamas sa Iran, dahilan upang ang issue ng Palestina ay ituring ng ilan bilang bahagi na lamang ng proxy war ng Iran. Habang nagpatuloy ang mga pag-uusap, naging malinaw na may kapwa-interes ang Israel at Saudi Arabia laban sa Iran, lalo na matapos ang matagumpay na drone attack ng Iran sa pasilidad ng langis sa Saudi noong 2019. Nagpatuloy pa ang mga lihim na negosasyon sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Joe Biden. May mga ulat pa na handang ituloy ng Saudi Arabia ang normalisasyon kapalit ng isang matibay na kasunduan sa seguridad mula sa Estados Unidos, isang kasunduang kahalintulad ng sa NATO. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Noong October 7, 2023, muling bumulaga sa rehiyon ang matinding karahasan matapos ang isang marahas na pag-atake ng Hamas laban sa Israel. Bilang tugon, inilunsad ng Israel ang malawakang opensiba sa Gaza na pansamantalang nahinto sa ilalim ng isang tigil putukan. Gayunman, agad din itong naputol at muling pinasimulan ng Israel ang kanilang mga pag-atake. Ang desisyong ito ang sinasabing naging dahilan ng tuluyang pagtalikod ng Saudi Arabia. Bagamat sa simula ay maingat at hindi masyadong lantad ang batikos ng kaharian sa Israel, agad itong nagbago matapos ang pagbabalik ng mga opensiba sa Gaza. Kasabay nito, kumalat ang mga ulat na ikinukonsidera umano ni Netanyahu ang pagpapatapon ng mga Palestino palabas ng Gaza at pagbuo ng isang bagong estadong Palestino sa mismong lupain ng Saudi Arabia, isang mungkahing mariing tinutulan ng kaharian. Sa puntong ito, naging lantad na ang pagkondena ng Saudi Arabia. Maging ang mga state-run media nito na dati maingat sa mga pahayag ay tahasang tinuligsa si Netanyahu.
Isa sa mga balitang inilabas ng opisyal na media ng Saudi Arabia ay nagsabing, ang okupasyon ay walang mabuting mukha at masamang mukha. Iisa lamang ang mukha nito at iyon ay si Benjamin Netanyahu. Dagdag pa rito, naging masigasig ang Saudi Arabia sa panawagan para sa isang tunay na two-state solution, isang pananaw na tila isinasantabi ng Israel. Noong Marso ng nakaraang taon, kasama ang iba pang bansang Arabo, naglatag ang Saudi Arabia ng alternatibong plano para sa Gaza matapos ang digmaan. Bagamat malabo kung ito'y formal na tinanggihan, malinaw na hindi ito sinusuportahan ng Israel at Estados Unidos. Sa halip na tumuloy sa normalisasyon, lumihis ng direksyon ang Saudi Arabia at nagsimulang muling ayusin ang ugnayan nito sa mga bansang dati nitong tinuturing na kaagaw sa impluensya sa rehiyon, lalo na ang Iran. Matapos ang muling pagsiklab ng digmaan sa Gaza at ang tila patuloy na pagwawalang bahala ng Israel sa panawagan para sa kapayapaan, naging malinaw ang pagbabago sa pananaw ng Saudi Arabia. Ang bansang dati maingat at diplomatikong nakikitungo sa Israel ay unti-unting lumihis ng landas at tumungo sa mas matapang na tindig. Hindi na katulad ng dati, lantaran na ngayon ang pagkondena ng Saudi media sa mga hakbang ng Israel. Si punong ministro Benjamin Netanyahu ay naging sentro ng matitinding batikos at ang mga dating diplomatikong pahayag ay napalitan ng mga masinsin at masaklaw na puna. Ang mensahe, hindi na katanggap-tanggap para sa Saudi Arabia ang direksyong tinatahak ng Israel. Kasabay nito, naging masigasig ang kaharian sa muling pagtutulak ng isang two-state solution, isang panukalang matagal nang isinusulong ngunit kadalasang nababaliwala sa mga kasalukuyang pulisya ng Israel. Hindi na lamang panawagan ng prinsipyo ang kanilang posisyon, kundi isa ng konkretong alternatibong solusyon sa lumalalang krisis. Noong Marso ng nakaraang taon, pinangunahan ng Saudi Arabia, kasama ang iba pang bansang Arabo, ang paglalatag ng isang plano para sa hinaharap ng Gaza matapos ang digmaan. Bagamat walang tiyak na tugon mula sa Israel at Estados Unidos, malinaw sa kilos ng mga ito na hindi ito kinikilala o sinusuportahan. Sa harap ng kawalan ng progreso sa negosasyon at ang patuloy na agresibong hakbang ng Israel, tuluyang tinalikuran ng Saudi Arabia ang ideya ng normalisasyon. Sa halip, pinili nitong baguhin ang landas ng diplomasya at makipag-ugnayan sa mga dating kaaway, simula sa Iran, at sinundan ng mas malalim na kooperasyon sa Turkey. Ito na ang simula ng isang bagong alyansa sa gitnang silangan, na tila tumatayo bilang panibagong puwersa na kontra sa lumalaking impluensya ng Israel. Habang lumalayo ang Saudi Arabia sa Israel, kapansin-pansin naman ang mabilis nitong paglapit sa mga bansang dati nitong itinuturing na karibal, partikular ang Iran at Turkey. Ang dating imposibleng diplomasya ay unti-unting nagiging realidad, bunga ng parehong pangrehiyonal na pangangailangan at pagbabago sa pananaw politikal ng kaharian. Noong Pebrero ng nakaraang taon, ilang araw lamang matapos muling simula ng Israel ang opensiba sa Gaza, nagsagawa ng pag-uusap ang mga kalihim ng panlabas na relasyon ng Saudi Arabia at Iran. Hindi naglaon, isang makasaysayang pagbisita ang isinagawa ng Defense Minister ng Saudi Arabia sa Tehran, ang pinakamataas na antas ng opisyal na pagdalaw mula sa kaharian sa loob ng ilang dekada. Sa nasabing pagbisita, personal na iniabot ng prinsipe ang liham mula sa Haring Salman ng Saudi Arabia para sa kataas-taasang pinuno ng Iran, si Ayatollah Ali Khamenei. Ayon sa mga ulat, ang liham ay nagpahayag ng suporta para sa isang kasunduang pangseguridad sa pagitan ng Saudi Arabia at Iran. Isang bagay na halos hindi maiisip ilang taon lang ang nakalipas. Hindi lang iyon. Nagpahiwatig din ang Saudi Arabia ng positibong pananaw sa kasalukuyang negosasyon para sa muling pagbuhay ng kasunduang nukleyar ng Iran at Estados Unidos.
Ito ay isang malaking kabaligtaran sa kanilang matinding pagtutol noong 2015 ng kapwa nila at ng Israel ay mariing tinuligsa ang kasunduan sa ilalim ng Administrasyong Obama. Samantala, lumalalim rin ang kooperasyon sa pagitan ng Saudi Arabia at Turkey. Sa mga nagdaang buwan, bumilis ang pag-uusap sa larangan ng seguridad, lalo na sa konteksto ng sitwasyon sa Syria. Parehong nababahala ang dalawang bansa sa posibilidad na mas lalo pang makagulo ang Israel sa rehiyon at sinisikap nilang ayusin ang mga pagkakabahabahagi na nag-ugat pa mula sa panahon ng Arab Spring. Ang dating tensyonadong relasyon sa pagitan ng Riyadh at Ankara ay napalitan ngayon ng mas pragmatikong pakikipagtulungan. Kung dati ay may agam-agam na magiging panibagong pinanggagalingan ng tensyon ang pagbagsak ng rehimeng Assad sa Syria, ngayon ay malinaw na mas pinipili ng dalawang bansa ang pagkakaisa sa gitna ng banta ng mas malawak na destabilization na dulot ng kasalukuyang pulisiya ng Israel. Sa kabuuan, ang paglapit ng Saudi Arabia sa Iran at Turkey ay hindi lamang bunga ng matagal ng proseso ng diplomasya, kundi isang agarang tugon sa lumalalim na krisis sa Gaza at sa paniniwalang ang tunay na banta sa rehiyonal na kapayapaan ay hindi na ang Iran, kundi ang Israel.